I pull out mo ang lahat ng shares sa Montel Corp, David. Now. Ang boses ni Eliana ay kalmado ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang buong boardroom. Mula sa kabilang linya, tanging ang mabilis na pagtipa sa keyboard ang maririnig bago sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay. Pero ma'am, that's 5 billion pesos worth of assets. Sigurado po ba kayo? Tanong ni David. Ang boses ay puno ng respeto, pero may bahid ng pag-aalala. Napatingin si Eliana sa bintana ng kanyang sikretong opisina. Tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Manila sa ibaba. Ang mga ilaw na yon ay parang mga bituin na abot kamay niya. Mga saksi sa imperyong binuo niya mula sa abo ng nakaraan. The numbers don't lie, David. Their latest project is a ghost project. Isang malaking bula na malapit ng pumutok. I want out before it collapses. At ayokong may maiwan ni isang sentimo ng Villafranca Holdings doon. Masusunod po, ma'am. Mabilis na sagot ni David. Walang pag-aalinlangan. Ganoon ang tiwala niya sa kanya. Good. I'll see you tomorrow. Ibinaba niya ang tawag. Ang katahimikang bumalot sa silid ay kabaligtaran ng kaguluhang nagaganap sa stock market dahil sa isang utos niya. Ngunit para sa kanya, tapos na ang trabaho. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Dahan-dahan niyang hinubad ang anyong Eliana Villafranca, ang CEO. Isinabit niya ang kanyang itim na blazer at inilugay ang buhok na kanina'y maayos na nakapusod. Ngayon, kailangan na niyang umuwi para maging si Lena Gonzalez, ang simpleng may bahay. Ang amoy ng paboritong adobo ni Marco ang sumalubong sa kanya pagpasok sa kanilang maliit ngunit maaliwalas na bahay. Ito ang buhay na pinili niya. Isang simpleng buhay, malayo sa anino ng kanyang pangalan, para lamang patunayan na mamahalin siya hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kung sino siya. Napangiti siya nang makita ang mesa na maayos niyang inihanda kanina. 2 plato, 2 kukupita, at isang maliit na kandila sa gitna. Ang kanilang ika-5 anibersaryo. Tiningnan niya ang orasan, 7:00 p.m. Ang usapan nila ay 6:30. Hindi bale, baka na traffic lang, pampalubag loob niya sa sarili. Umupo siya sa sofa, tahimik na naghihintay, pinipilit na huwag isipin ang unti-unting panlalamig ng pagkaing niluto niya. Lumipas ang 1 oras, 2, 3. Nalasahan na niya ang pait sa kanyang lalamunan. Ang init sa sulok ng kanyang mga mata ay nagsimula ng mamuo. Ang kandila sa mesa ay halos maubos na. Ang apoy, nito'y tila sumasabay sa papaliit niyang pag-asa. 10:00 na ng gabi nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi at sinalubong ito sa pinto na may pilit na ngiti. Marco, kumain ka na ba? Nagluto ako ng paborito mo. Malambing niyang sabi, pero hindi siya nito tiningnan. Dumiretso ito sa loob, ibinagsak ang briefcase sa upuan at niluwagan ng kurbata. Busog na ako. Kumain kami sa labas. May meeting kasama ang mga kliyente. Walang emosyon nitong sabi. Napayo ko si Lena. Hindi ang pagod sa mukha ni Marco ang tumusok sa puso niya, kundi ang amoy na kumapit sa damit nito. Isang mamahaling pabango ng babae. Pabango na hindi sa kanya. Ganoon ba? Sayang naman. Anniversary pa naman natin. Halos pabulong niyang sabi. Doon lang siya tiningnan ni Marco. Pero ang mga mata nito'y malamig. Lena, pagod ako. Pwede bang sa ibang araw na lang yan? Marami akong iniisip sa company. At tinalikuran na siya nito, umakyat sa kanilang kwarto. Naiwan si Lena na nakatayo sa sala, napapaligiran ng katahimikan at ng malamig na adobong simbolo ng isa na namang gabing nasayang. Nagsisimula na siyang magligpit nang biglang may kumatok sa pinto. Nagtaka siya. Sino naman ang bibisita ng ganoong oras ng gabi? Pagbukas niya ng pinto, isang babaeng nakasuot ng pulang bestida ang tumambad sa kanya. Maganda, matangkad, at ang mga matay mapanuri mula ulo hanggang paa. Kilala niya ito
mula sa mga larawan sa social media. Si Sasha Montel. Sino ka? Tanong ni Lena, kahit alam na niya ang sagot. Tumawa si Sasha, isang tawang mapang-insulto. So, ikaw pala si Lena, ang asawa? Idiniin nito ang huling salita na para bang isang maruming bagay. Hindi ito pumasok. Sa halip, may kinuha ito sa kanyang mamahaling bag. Isang tseke, inabot nito sa kanya. Ano to? Tanong ni Lena. 1,000,000. 1,000,000 pesos, sabi ni Sasha. Ipinapakita ang mga numero. Pera para sa'yo. Bayad para sa paghihiwalay ninyo ni Marco. Let's be practical. Housewife, hindi ka nababagay sa mundo niya. You're holding him back. Kaya kunin mo na yan at lumayas ka na sa buhay niya. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang bawat numero sa tseke ay parang lason. Naramdaman ni Lena ang pag-init ng kanyang mga kamay. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Sasha. Tinitigan niya ito. At pagkatapos, sa harap ng nagtatakang mukha ni Sasha, dahan-dahan niya itong pinunit. Punit sa gitna. Punit ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel, hinayaang liparin ng hangin sa paanan ni Sasha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito at bumulong sa isang boses na puno ng panganib. Kagagawa mo lang ng pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Nangihina ang mga balikat ni Marco habang sinasandal ang ulo sa malamig na salamin ng kanyang bintana sa opisina. Sa labas, ang walang katapusang daloy ng mga sasakyan ay tila isang paalala sa karerang hindi niya mapanalunan. Bumagsak ang isa na namang malaking kliyente. Ang mga numero sa kanyang spreadsheet ay kulay pula lahat. Sumisigaw ng pagkalugi. Sir, tumatawag po ulit ang bangko, sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Napapikit si Marco. Hinilot ang kanyang sentido. Sabihin mo, wala ako. May meeting. Isang kasinungalingan. Walang meeting. Ang tanging kasama niya sa silid ay ang multo ng kanyang mga pangarap na unti-unting gumuho. Pinaghirapan niya ang Gonzales Corp. Itinayo niya ito mula sa wala. Hindi pwedeng dito lang ito magtatapos. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sasha. Sinagot niya ito kaagad. Hello? I heard the news, Marco. Malambing na sabi ni Sasha sa kabilang linya. Are you okay? Nag-aalala ako. Sa isang iglap, gumaan ang pakiramdam ni Marco. Si Sasha. Siya ang nakakaintindi. Hindi tulad ni Lena na ang alam lang ay magtanong kung kumain na ba siya. Pagod na pagod ako, Sasha. Amin niya. Parang lahat ng bagay bumabagsak. Pag-uwi ko sa bahay, ganoon pa rin. Tahimik. Boring. Walang nakakaintindi sa stress na pinagdadaanan ko. Narinig niya ang malambing na pagtawa ni Sasha. That's because you deserve someone who understands your world, Marco. Isang babaeng kayang tumayo sa tabi mo sa mga boardroom, hindi lang sa likod mo sa kusina. Tumagos ang mga salitang yon sa puso ni Marco. Iyon. Yun mismo ang gusto niya. Hey Sasha, kung sana ano? Malambing nitong tanong. Kung sana malaya ka. Marco, ang mga pangarap na kasing laki ng sayo, minsan kailangan ng malaking sakripisyo. Minsan, kailangan mong mamitaw ng pabigat para makalipad ka. Pabigat. Ang salitang yun ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco. Si Lena ba ay isang pabigat? Ang simple niyang asawa. Ang babaeng masaya na sa panonood ng TV at pagluluto. Ang babaeng hindi niya maisama sa mga business party dahil hindi ito marunong makisama sa mga mayayaman. Kailangan ko nang umuwi.
sabi ni Marco. Biglang nagbago ang boses. Mayroon siyang dapat gawin. Pagdating niya sa bahay, isang di pangkaraniwang tanawin ang bumungad sa kanya. Nakabukas ang kanilang aparador at si Lena ay tahimik na nagtutupi ng ilang damit at inilalagay sa isang maliit na bag. Hindi ito nagsasalita. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto, pero ang kilos nito ay desidido. Ito na ang pagkakataon. Ang sinasabi ni Sasha. Sa halip na magtanong, sa halip na pigilan siya, isang malamig na pader ang itinayo ni Marco sa paligid ng kanyang puso. Ito ang tama. Ito ang kailangan niyang gawin para sa kanyang kinabukasan. Aalis ka? Tanong niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Tumigil si Lena sa pagtutupi at tumingin sa kanya. May nakita siyang bahid ng sakit sa mga mata nito, pero mabilis itong nawala. Napalitan ng isang bagay na hindi niya mabasa. Isang malamig na determinasyon. Mukhang yun naman ang gusto mo, hindi ba? Sagot nito. Ang boses ay mahinahon. Hindi nakasagot si Marco. Tinamaan siya sa sinabi nito. Pero imbis na aminin ang katotohanan, pinili niyang maging malupit. Pinili niyang itulak ito palayo para hindi na siya makonsensya. Lumapit siya, hindi para yakapin ito, kundi para tapusin ang lahat. Umalis ka na, sabi niya. Ang mga salita ay kasing talim ng patalim. Hindi ka nababagay sa mundo ko. Ang mga pangarap ko, masyadong malaki para sa'yo. Nakita niya ang huling kislap ng pag-asa sa mga mata ni Lena na namatay. Tumango ito ng dahan-dahan, isinara ang bag at nilampasan siya ng hindi na muling lumilingon. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, hindi kaluwagan ang naramdaman ni Marco, kundi isang nakabibinging katahimikan, isang malamig na espasyo sa bahay na dati puno ng init. Kinabukasan, habang tinitingnan niya ang mga papeles ng posibleng pagkabangkarote, isang sulat ang dumating sa kanyang opisina. Isang eleganteng imbitasyon na may gintong selyo. Villafranca Holdings cordially invites Mr. Marco Gonzalez to the Grand Gala, celebrating the appointment of its new president and CEO. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Villafranca Holdings, ang pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang balita tungkol sa bago nitong misteryosong CEO ay laman ng lahat ng business news. Kung makukuha niya ang tiwala nito, kung makakakuha siya ng investment mula dito, maliligtas ang kanyang kumpanya. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay sa tuwa. Hindi si Lena ang kailangan niyang tawagan. Sasha? Halos pasigaw niyang sabi nang sagutin nito ang tawag. May natanggap akong imbitasyon mula sa Villafranca. Kailangan ko ng date. Ang pinakamagandang date. Narinig niya ang tuwa sa boses ni Sasha. Of course, Marco. I would be honored. Sasha, samahan man ko, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pag-asa at ambisyon. This is it. Ito na ang simula ng lahat. Ibinaba niya ang tawag. Hindi alam na ang imbitasyong hawak niya ay hindi isang pag-asa, kundi isang bitag. At ang simula na kanyang inaasam ay sa katotohanan, ang simula ng kanyang katapusan. Nakaparada ang itim at makintab na sasakyan ni David sa isang madilim na eskinita. Sapat lang ang layo para matanaw ang bahay ni na Marco at Lena. Kanina pa siya naghihintay. Bawat segundong lumilipas ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Alam niya ang lahat. Alam niya ang tungkol sa pagtatago ni Eliana ng kanyang tunay na pagkatao. Alam niya ang bawat luha, ang bawat gabing naghihintay ito sa wala. At sa bawat sakit na nararamdaman ni Eliana, doble ang sakit na nararamdaman niya. Dahil mahal niya ito, matagal na. Isang pagmamahal na itinatago niya sa likod ng kanyang propesyonal na katapatan. Nang makita niyang bumukas ang pinto at lumabas si Eliana, dala ang isang maliit na bag, umayos siya ng upo. Ito na, tapos na ang paghihintay.
Pinanood niya itong maglakad palayo sa bahay na naging kulungan nito sa loob ng 5 taon. Namumugto ang mga mata nito, ngunit matatag ang bawat hakbang, walang pag-aalinlangan. Pinaandar niya ang sasakyan at huminto sa tapat nito. Ibinaba niya ang bintana. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa mga mata nito. Ipinaparating ang lahat ng suportang hindi niya masabi sa salita. Tumango si Eliana, binuksan ang pinto sa passenger side at pumasok. "Tara na, David," sabi nito sa isang boses na pagod ngunit buo. Habang umaandar sila palayo, isang alaala ang bumalik sa isip ni David. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, sa ospital, ang huling gabi ng ama ni Eliana. Hawak ng matanda ang kanyang kamay, ang mga mata nito'y puno ng pag-aalala para sa nag-iisang anak. "David," sabi ni Don Enrique Villafranca. Ang boses ay halos pabulong na. "Wala akong ibang pagkakatiwalaan kundi ikaw. Ingatan mo ang nag-iisa kong kayamanan. Ingatan mo si Eliana. Ipangako mo sa akin." "Makakaasa po kayo, sir. Buhay ko po ang itataya ko para sa kanya," sagot ni David. Nanginginig ang boses. Ang pangakong yon ang naging Biblia niya. Kaya't kahit gaano kasakit na makitang pinili ni Eliana si Marco, nanatili siya sa tabi nito, isang aninong laging nakabantay. Huminto sila sa harap ng isang matayog na gusali sa Makati. Hindi ito hotel. Ito ang pribadong penthouse ng Villafranca Holdings. Pagpasok nila, isang grupo ng mga tao ang naghihintay, mga pinakamagagaling na stylist, makeup artist at designer sa bansa. Silang lahat ay tumayo ng tuwid at yumuko nang makita si Eliana. "Ma'am Eliana," bati nila. Sa isang iglap, tila nagbago ang hangin sa paligid. Dito hindi siya si Lena. Dito siya ang reyna. Umupo si Eliana sa harap ng isang malaking salamin. Nagsimulang kumilos ang mga tao sa paligid niya. Ang kanyang simpleng damit ay pinalitan. Ang kanyang buhok na walang ayos ay sinuklayan at inistilo. Ang kanyang mukha na bakas ang kalungkutan ay dahan-dahang nabigyan ng kulay. Pinanood lang ni David ang lahat mula sa isang sulok. Nakita niya ang pagbabago, hindi lang sa panlabas na anyo. Sa bawat dampi ng brush sa mukha nito, tila nabubura ang bakas ng kahinaan. Sa bawat sukat ng mamahaling tela sa katawan nito, tila bumabalik ang dati nitong kumpiyansa. Nang matapos ang lahat, tumayo si Eliana. Natigilan si David. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na si Lena Gonzalez. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting gown na tila ginawa para sa isang reyna. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang paraan na nagpapatingkad sa kanyang marangal na mukha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ngayon ay nagliliyab sa determinasyon. Tumingin ito sa salamin, at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, ngumiti ito. Isang nangiting matalim, isang nangiting handa ng makipagdigma. Ito ang Eliana Villafranca na kilala niya. Ang Eliana Villafranca na minahal niya. Lumapit si David. Inabot ang kanyang kamay. "Handa na ang sasakyan, ma'am." Tumingin si Eliana sa kanya. Ang mga matay nagpapasalamat. Tinanggap nito ang kanyang kamay. Pagbaba nila sa lobby, isang mahabang limusin ang naghihintay. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Bago pumasok si Eliana, huminto ito at tumingin sa kanya. Ngumiti si David, isang ngingiting puno ng paghanga at katapatan. Panahon na para makita nila kung sino ang tunay na reyna. Sabi niya, "Handa ka na ba, Eliana?" Sumakay si Eliana sa loob. Ang kanyang anyo ay puno ng kapangyarihan. Tumingin ito pabalik sa kanya at sumagot sa isang salita lang, "Handa na ako." Mula sa isang pribadong balkonahe na natatanaw ang buong Grand Ballroom, pinanood ni Eliana ang pagdating ng mga panauhin. Bawat isa ay kilalang pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Mga taong dati niyang kasama sa mga pagpupulong, mga taong hindi siya makikilala ngayong gabi. Ang champagne ay dumadaloy na parang ilog. Ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier.
Ang hangin ay puno ng amoy ng kapangyarihan at pera. At sa gitna ng lahat ng yon, pumasok sila. Si Marco sa kanyang pinakamagandang suit, ang muka ay puno ng pag-asa at sa braso niya si Sasha na parang isang nagniningning na lason sa kanyang pulang bestida. Naglalakad sila na para bang sila ang hari at reyna ng gabi. Nakita ni Eliana kung paano bumubulong ang mga tao habang sila'y dumadaan. Narinig niya ang mahihinang sino sila at ang ganda niya. Ngumiti si Marco. Ang akala niya ay hinahangaan siya. Ang hindi niya alam, ang bulungan ay hindi para sa kanya. Ang bulungan ay dahil sa pag-aabang ng lahat sa misteryosong bagong CEO ng Villafranca. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Eliana, ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang lalaking iyon, ang Marco na minahal niya, ay matagal nang nawala. Ang nasa ibaba ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong kailangan niyang turuan ng leksyon. "Ma'am," bulong ni David mula sa kanyang likuran. "Oras na po." Huminga ng malalim si Eliana. Inayos ang kanyang puting gown at tumango. Sa ibaba, biglang humina ang tugtog ng orkestra. Ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang spotlight na tumutok sa gitna ng entablado. Umakyat si David sa entablado. Hawak ang isang mikropono. "Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight." Panimula ni David, ang boses ay malakas at malinaw. For months, the business world has been asking, who will lead Villafranca Holdings into the future? Tonight, we answer that question. It is my distinct honor to introduce to you the new heart and mind of the Villafranca Empire, our new president and CEO. Ang spotlight ay gumalaw mula sa entablado at tumutok sa tuktok ng malawak na hagdanan. At doon, lumabas si Eliana. Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang narinig mula sa mga tao. Kung kanina'y bulungan, ngayon ay isang nakabibinging katahimikan. Bumaba si Eliana sa hagdan, bawat hakbang ay puno ng grasya at kumpiyansa. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kaliwa o kanan. Nakatutok ito sa isang direksyon lamang. Sa isang lalaking nakatayo sa gitna ng ballroom na ngayon ay namumutla at ang mga matay ng lalaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Narinig niya itong bumulong. Ang boses ay halos hindi lumabas sa lalamunan nito. "Lena?" Nang marating niya ang entablado, kinuha niya ang mikropono mula kay David. Hinarap niya ang mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Marco. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. "Sa loob ng 5 taon, marahil ay may iilan sa inyo na nakakilala sa akin sa ibang pangalan. Ngayong gabi, nais kong muling ipakilala ang aking sarili." Huminto siya, hinayaang mabiti ng lahat. "Ang pangalan ko ay Eliana Villafranca, ang Pangulo at CEO ng Villafranca Holdings." Isang malakas na agos ng bulungan at pagkabiglaang sumabog sa buong ballroom. Ngunit hindi pa siya tapos. Ibinaling niya ang kanyang buong atensyon kay Marco na ngayon ay parang isang estatwang hindi makagalaw. "At bilang aking unang opisyal na anunsyo," pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay tila isang suntok. "Ipinapaalam ko sa lahat na binabawi ng Villafranca Holdings ang lahat ng investment nito sa Gonzales Corporation, epektibo ngayong gabi. Dahil sa ethical violations, iyon na ang pinal na dagok." Ang mukha ni Marco ay nawalan ng lahat ng kulay. Sa tabi niya, si Sasha ay napanganga. Ang pagkalito sa mukha nito ay napalitan ng galit. "Sinungaling!" Sigaw ni Sasha, hindi na napigilan ang sarili. Akala niya isa itong malaking palabas. Sumugod ito papunta sa entablado, handang sampalin si Eliana. Ngunit bago pa man ito makalapit, 2 malaking security guard ang humarang sa kanya. Hindi inalis ni Eliana ang kanyang tingin kay Marco. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagsigaw ni Sasha at pagbubulungan ng mga tao, nagsalita si Eliana sa huling pagkakataon.
Ang boses niya'y hindi na galit, kundi malamig. Malamig na parang yelo. "Hinanap mo ang tagumpay kung saan-saan, Marco?" Sabi niya. Sapat lang ang lakas para marinig nito. Pero binaliwala mo ang nasa loob mismo ng pamamahay mo. Ang ingay ng ballroom ay parang isang malayong ugong sa pandinig ni Marco. Nakatayo siya sa gitna ng sahig na gawa sa marmol, ngunit pakiramdam niya'y lumulubog siya sa kumunoy. Ang mga mukha sa paligid niya ay nagmistulang mga multo, nagbubulungan, nakaturo. Ang iba'y may halong awa. Ang karamihan ay may pagkutya na ay si Eliana Villafranca. Ang kanyang simpleng asawa ay ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Ang niya daw tubian na V, na halos 1 taon na niyang sinusubukang suyuin, ay ang babaeng ipinagtabuyan niya palabas ng sarili nilang bahay. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito. Ang kanyang CFO. "Sir," sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pagkasindak. "Nag-pull out ang Villafranca. Sunod-sunod na rin ang pag-pull out ng ibang investors. Sir, tapos na tayo." Bago pa man siya makasagot, naputol ang tawag. Nag-vibrate ulit ang telepono. Ibang pangalan. Parehong balita. At ulit. At ulit. Ang bawat tawag ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang Gonzales Corporation, ang buhay niya, ang lahat ng pinaghirapan niya, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. "Halika na," sabi niya. Hinablot ang braso ni Sasha. "Alis na tayo dito." Kailangan niyang makatakas sa mga mapanghusgang mata. Nakalabas sila sa lobby ng hotel, palayo sa kaguluhan. Huminga ng malalim si Marco, pilit na pinapakalma ang sarili. "Sasha, anong nangyayari? Isang bangungot to, di ba?" Sabi niya, naghahanap ng kahit kaunting kapanatagan sa babaeng pinili niya. Pero ang Sasha na humarap sa kanya ay hindi na ang malambing na Sasha kanina. Bigla nitong hinila ang braso palayo sa pagkakahawak niya. Ang mga mata nito'y nanlilisik sa galit. "Bangungot? Oo, Marco. Isang malaking bangungot ang mapadikit sa isang talunang katulad mo." Sigaw nito. "Paano mo nagawang lokohin ako? Akala ko ba malapit ka nang maging malaking tao? Yun pala. Isa ka lang palang walang silbi na aasa sa asawa." Natigilan si Marco. "Sasha, hindi ko alam." "Wala akong pakialam sa hindi mo alam." Putol nito. "Tapos na tayo. Wag na wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan." Pumara ito ng taxi. Bago ito sumakay, nilingon siya nito na may sukdulang pandidiri. "Sasama ako sa'yo? Saan? Sa basurahan. Magsama kayo ng simple mong asawa." At umalis na ito. Iniwan si Marco na nakatayo sa bangketa. Mag-isa. Basag at talunan. Ngayon, isa na lang ang nasa isip niya. Si Lena, si Eliana. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ayusin ito. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho na parang baliw papunta sa tore ng Villafranca Holdings. Ang gusaling dati simbolo ng kanyang ambisyon, ngayon ay simbolo ng kanyang katangahan. Tumakbo siya papasok sa lobby. "Si Eliana Villafranca, kailangan ko siyang makausap." Sigaw niya sa receptionist. Pero bago pa man siya makalapit sa elevator, isang pamilyar na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si David. Nakatayo ito roon, kalmado, ngunit matatag na parang isang pader na bato. "Marco?" sabi ni David. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "David, parang awa mo na. Pakausapin mo ako sa kanya. Kay Lena, kay Eliana." Pagmamakaawa ni Marco. Ang luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Magpapaliwanag ako. Hihingi ako ng tawad." Tinitigan siya ni David. Ang mga mata nito'y walang mababakas na awa. "Wala na si Lena." Simpleng sagot ni David. "At si Miss Villafranca, ayaw kanyang makita. Hindi ngayon,
At hindi kailanman. Tinalikuran siya ni David at naglakad pabalik sa elevator. Iniwan si Marco na parang pinagsakluban ng langit at lupa. Gumuho ang kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng lobby. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Wala na ang lahat. Matapos ang ilang sandali, pinilit niyang tumayo at maglakad palabas. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nangungutya na ngayon. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang isip ay blangko. Bigla, isang itim na van ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakasuit ang bumaba. Mr. Gonzales? Tanong ng isa. Sumama po kayo sa amin. Sino kayo? Kinakabahang tanong ni Marco. Hindi sila sumagot. Hinawakan nila siya sa magkabilang braso at pilit na isinakay sa loob ng van. Teka, saan niyo ako dadalhin? Sigaw niya habang isinasara ang pinto. Ang lalaking nasa shotgun seat ay lumingon sa kanya. Ang muka ay seryoso. Gusto kang makausap ng gobernador, sabi nito. Tungkol sa mga utang mo. Nakatayo si David sa harap ng isang malawak na holographic monitor sa loob ng command center ng Villafranca Holdings. Ang silid na ito na nakatago sa isa sa mga pinaka-secure na palapag ng gusali. Ang tunay na puso ng kanilang operasyon. Dito, walang limitasyon ang impormasyon. Sa monitor ay nakalatag ang buong network ng Gonzales Corporation, mga flowchart, bank statement, at mga pangalan na konektado sa isa't isa. Gaya ng hinala ninyo, ma'am, sabi ni David, ang boses ay seryoso habang nakikipag-usap kay Eliana sa pamamagitan ng isang secure na linya. Si Eliana ay nasa kanyang penthouse, ngunit ang presensya niya ay ramdam na ramdam sa silid. Anong nakita mo? Tanong ni Eliana. Ang boses ay kalmado. Ang company ni Marco, malinis sa ibabaw, pero bulok sa ilalim. Paliwanag ni David habang nag-zoom in sa ilang particular na transaksyon. May mga ghost project, milyon-milyong piso ang pumapasok mula sa mga offshore account na walang malinaw na pinanggalingan. At lahat ng iyon ay dumadaan sa isang consultancy firm na pag-aari ng isang tao. Ipinakita ni David ang isang larawan sa screen, isang lalaking nakangiti, nasa edad 50, kilala sa buong bansa. Gobernador Montel, bulong ni Eliana. Exactly? Kumpirma ni David. Ginagamit niya ang kumpanya ni Marco para maglaban ng pera. Si Marco, sa sobrang desperado niyang maghanap ng investor, pumirma sa isang kasunduan na hindi niya naiintindihan. Naging puppet siya nang hindi niya namamalayan. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Alam ni David ang iniisip ni Eliana. Ang plano ay simpleng turuan lang ng leksyon si Marco. Ngunit ngayon, ang sitwasyon ay mas malala, mas mapanganib. Gusto kong malaman ang lahat, David. Utos ni Eliana. Bawat transaksyon, bawat pangalan. Gusto kong malaman kung gaano kalalim ang butas na hinukay ni Gobernador Montel gamit ang pangalan ng asawa ko, ng dating asawa ko. Sumunod na ilang oras ay ginugol ni David sa paghuhukay gamit ang mga password at access code na ibinigay ni Eliana, mga backdoor na matagal na niyang inilagay sa sistema ni Marco bilang just in case. Para siyang isang multo na gumagala sa loob ng mga server ng Gonzales Corp. Walang nakakaligtas sa kanyang mga mata. Bawat email, bawat nakatagong file, bawat financial record ay kanyang sinuri. Habang palalim siya ng palalim, isang pattern ang kanyang napansin. Isang serye ng mga code name para sa mga proyekto. Project Sapphire, Project Emerald. Lahat ay pangalan ng mga mamahaling bato, ngunit isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Project Vengeance. Napakunot ang noo ni David. Pamilyar ang pangalan. Pero saan niya ito narinig? Binuksan niya ang isa pang file. Isang luma at naka-encrypt na file
mula sa personal na server ng Villafranca. Ito ang file ng kaso ng pagkamatay ng mga magulang ni Eliana. Sinimulan niyang basahin ang mga lumang report. Isang aksidente. Isang private plane na bumagsak, walang nakaligtas. Ngunit may isang detalye sa report ng investigasyon. Ang pangalan ng cargo shipping line na dapat sanang bibilhin ni Don Enrique Villafranca bago siya namatay. Ang pangalan ng kumpanyang iyon ay Vengeance Shipping Lines. Ang may-ari noon na siyang nakinabang sa pagkamatay ni Don Enrique ay isang batang negosyante pa lamang noon, isang negosyanteng uhaw sa kapangyarihan, si Gobernador Montel. Nanlamig ang buong katawan ni David. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan. Hindi ito simpleng money laundering. Hindi ito simpleng paggamit kay Marco. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. Mabilis niyang tinawagan si Eliana. Eliana, sabi niya, hindi na ginamit ang ma'am. May problema tayo. Isang malaking problema. Ano yon? Hindi lang si Marco ang target ni Montel. Sabi ni David. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Ikaw, ang pamilya mo. Matagal na. Natagpuan ko ang isang koneksyon sa pagitan niya at sa pagkamatay ng mga magulang mo. Sa kabilang linya, tanging ang nakabibinging katahimikan ang kanyang narinig. Ngunit alam ni David, sa katahimikang iyon, isang bagong uri ng apoy ang nagsisimulang magliyab sa puso ni Eliana. Ang apoy ng paghihiganti. Ang katahimikan sa penthouse ni Eliana ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo siya sa kanyang puting sofa. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit ang isip niya'y lumilipad pabalik sa nakaraan. Ang huling araw na nakita niyang buhay ang kanyang mga magulang. Ang yakap ng kanyang ama. Ang halik ng kanyang ina. Ang kanilang mga ngiting puno ng pagmamahal habang pasakay sila sa eroplano para sa isang business trip. Babalik kami kaagad, aming munting prinsesa, sabi ng kanyang ama. Pero hindi na sila bumalik. Ang balita ay dumating na parang isang kidlat na humati sa kanyang mundo. Isang aksidente, sabi nila. Mechanical failure. Ngayon, pagkatapos ng 15 taon, ang sugat na akala niya'y naghilom na ay biglang bumuka at may pangalan ng lason na pumapatay sa kanya mula pa noon. Montel. Hindi ito money laundering. Ito ay pagpatay. Ang galit na naramdaman niya para kay Marco ay parang isang maliit na kandila kumpara sa naglalagablab na impyernong sumiklab sa kanyang dibdib ngayon. Ang lahat ng ginawa niya, ang pagtatago, ang pagpapanggap, ang pagtitiis ay para protektahan ang pamana ng kanyang mga magulang. Ngayon, nalaman niyang ang anino ng pumatay sa kanila ay ang siya ring aninong sumisira sa kasalukuyan niya. Ipadala mo sa akin ang lahat ng file, David, sabi ni Eliana. Ang boses niya'y hindi na nanginginig. Ito'y matigas na parang bakal. Lahat. Ilang minuto lang, lumitaw sa malaking screen sa kanyang sala ang lahat ng ebidensyang nakalap ni David. Pinanood niya ang pagdaloy ng pera. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa mga lumang dokumento. Nakita niya ang mukha ni Gobernador Montel. Nakangiti sa mga litrato, ang mga kamay ay puno ng dugo. Hindi na ito tungkol kay Marco. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay para sa kanyang mga magulang. Ito ay para sa hustisya. Biglang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang numero na halos nabura na sa kanyang alaala. Si Marco. Nag-alinlangan siya. Ngunit kailangan niya ng impormasyon. Sinagot niya ito. Eliana? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng takot at desperasyon. Halos hindi niya ito makilala. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Nasaan ka? Tanong ni Eliana. Ang boses ay malamig. Hindi ko alam. Isang bodega. Malapit sa pier. Kinulong nila ako dito, sabi ni Marco.
humihingal. Si Gobernador Montel. Baliw siya, Eliana. Narinig ko silang nag-uusap. Gagamitin daw nila ako. Ako ang gagawin nilang fall guy sa lahat. Kinumpirma lang ni Marco ang lahat ng hinala niya. Pero may idinagdag itong isang detalye na nagpatindig ng balahibo niya. At may binanggit sila, isang malaking shipment. Darating daw bukas ng gabi. Anong shipment? Mariing tanong ni Eliana. Hindi ko alam. Droga yata. Eliana, papatayin nila ako pagkatapos. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa nito. Manatili ka lang dyan. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Sabi ni Eliana bago ibaba ang tawag. Tumingin siya sa di kalayuang larawan ng kanyang mga magulang na nakapatong sa isang mesa. Nakangiti sila, masaya, walang kamalay-malay sa kasakimang sisira sa kanila. Dati, ang plano niya ay iligtas si Marco dahil sa katiting na awa na natitira sa kanya. Ngayon, nagbago ang lahat. Ililigtas niya si Marco. Oo, ngunit hindi dahil sa awa. Ililigtas niya ito para gawin itong pangunahing testigo laban kay Montel. Ang pagbagsak ni Marco sa pinansyal ay wala ng halaga. Ang kailangan niya ngayon ay ang testimonya nito para ikulong ang gobernador habang buhay. Tinawagan niya si David. David, ihanda mo ang team. Alam ko na kung nasaan si Marco. Sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad. At ihanda mo ang lahat ng camera at recording devices na meron tayo. Bukas ng gabi, pupunta tayo sa pier at sisiguraduhin nating ang buong Pilipinas ay manonood habang binabagsak natin ang isang demonyo. Tumingin siyang muli sa larawan ng kanyang mga magulang. Para sa inyo to, Mama Papa, bulong niya. Hindi ko lang ibabagsak ang imperyo niya. Dudurugin ko ito hanggang sa maging abo. Namumutla ang mukha ni Sasha Montel habang nakikinig sa likod ng pinto ng pribadong study ng kanyang ama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Ang marangyang mansyon ng mga Montel na dati paraiso para sa kanya, ngayon ay tila isang ginintuang kulungan. Pagkatapos ng kahihiyan sa Villafranca Gala, umuwi siya na umaasang kokomprontahin siya ng kanyang ama. Ngunit hindi. Sa halip, kinulong siya nito sa bahay. Walang credit card, walang sasakyan, walang paraan para makalabas. Isa kang kahihiyan, sigaw nito sa kanya kanina. Ang simple-simple ng utos ko. Akitin si Gonzales, siguraduhing nasa palad natin siya. Pero ano ang ginawa mo? Nag-iskandalo ka. Ngayon, naririnig niya ang kanyang ama na may kausap sa telepono. Ang boses nito ay malamig at walang awa. Ang klase ng boses na ginagamit nito kapag may inuutos na maruming trabaho. Oo, siguruhin ninyo, sabi ni Gobernador Montel. Pagkatapos dumating ng shipment bukas, itumba nyo na si Gonzales. Kailangan nating maging malinis. Ipalabas ninyong nagpakamatay dahil sa pagkalugi. Walang dapat maiwang bakas. Nanlamig ang buong katawan ni Sasha. Patayin si Marco? Hindi niya mahal si Marco, iyon ang totoo. Isa lang itong magandang hagdanan para sa kanya. Ngunit ang marinig na ipapapatay ito ng sarili niyang ama na parang isang langaw lang. Ibang usapan niyon. Nagsimulang mag-ikot ang kanyang isip. Kung kaya itong gawin ng kanyang ama kay Marco, anong pumipigil dito na gawin din iyon sa kanya? Isa rin siyang bakas, isa siyang saksi. Sa mundo ng kanyang ama, ang lahat ay pwedeng isakripisyo para sa kapangyarihan. Biglang bumukas ang pinto. Muntik nang mapasigaw si Sasha. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ng kanyang ama. Ang mga matay matalas na parang agila. Wala, Papa. Mabilis niyang sagot. Pilit nang ngumingiti. Gagamitin ko lang sana ang telepono sa sala. Tinitigan siya ng gobernador ng ilang segundo. Sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo.
Sa huli, tumango ito at naglakad palayo. Manatili ka sa kwarto mo. Nakahinga ng maluwag si Sasha nang makalayo na ito. Nanginginig ang buong katawan niya. Kailangan niyang makatakas. Ngayon na, alam niya kung sino lang ang makakatulong sa kanya. Ang taong pinakakinasusuklaman niya, pero siya ring taong may sapat na kapangyarihan para labanan ang kanyang ama. Si Eliana Villafranca. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto, nilock ang pinto, at nagtago sa loob ng walk-in closet. Nanginginig ang mga daliri habang hinahanap ang numero. Paano niya nakuha? Isang private investigator ang kinuha niya noon para alamin ang lahat tungkol kay Lena, kasama doon ang personal na numero nito. Nagring ito ng 1 beses, 2. Akala niya'y hindi na sasagutin. Hello? Isang boses na kalmado at malamig ang sumagot. Eliana? Nautal na, sabi ni Sasha. Isang sandali ng katahimikan. Sasha! Sabi ni Eliana. Hindi ito isang tanong. Anong kailangan mo? Nasa panganib si Marco. Mabilis na sabi ni Sasha. Ang boses ay halos pabulong. Ang papa. Ipapapatay niya si Marco. Bukas ng gabi. Pagkatapos dumating ng isang malaking shipment sa pier. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Eliana. May bahid ng pagdududa sa boses. Akala ko ba gusto mo nang mawala si Marco sa buhay mo? Gusto kong iligtas ang sarili ko. Amin ni Sasha. Hindi na napigilan ang panginginig ng boses. Kung kaya niyang ipapatay si Marco, kaya niya rin akong isunod. Eliana, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Kapalit ng kaligtasan ko. Muling nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Narinig ni Sasha ang malalim na paghinga ni Eliana. Saan at anong oras? Mariing tanong ni Eliana. Pier 15, Warehouse 7. Bukas, paglubog ng araw. Doon nila ikinulong si Marco. Sabi ni Sasha nagmamadali. Pero isang bitag yan, Eliana. Alam ng papa na posibleng may gumalaw para iligtas si Marco. Marami siyang tauhan doon. Isa pang tanong, Sasha. Sabi ni Eliana. Ang boses ay maseryoso. Bakit kanya gustong patahimikin? Dahil alam ko kung saan nakatago ang mga ledger. Ang totoong listahan ng lahat ng transaksyon niya. Ang ebidensya. Narinig ni Sasha ang pagbabago sa paghinga ni Eliana. Ito ang kailangan niya. Ito ang alas na hawak niya. Okay, sabi ni Eliana. Makipagkita ka sa akin. Ngayon din, i-text mo sa akin ang lokasyon, isang lugar na publiko, at wag na wag kang magsasama ng kahit sino. Pero paano ako makakatakas? That's your problem. Kung gusto mo talagang maligtas, gagawa ka ng paraan. Malamig na sagot ni Eliana bago ibaba ang tawag. Napatingin si Sasha sa kanyang telepono. Tama si Eliana. Tumingin siya sa bintana ng kanyang kwarto. Nasa 2 palapag ito, mataas. Ngunit hindi kasing taas ng panganib na naghihintay sa kanya kung mananatili siya dito. Desidido, kinuha niya ang lahat ng kumot at bedsheet na kaya niyang buhatin at sinimulang pagdugtong-dugtungin. Ang hangin sa pier ay malagkit at amoy kalawang at maalat na tubig. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan at sa iilang poste ng ilaw na kumukutitap. Sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa dilim, pinapanood ni David ang Warehouse 7 sa pamamagitan ng isang high-powered na binocular. Nasa posisyon na ang lahat, ma'am. Bulong niya sa kanyang earpiece. 4 na bantay sa labas. Base sa thermal scan, may 6 pa sa loob, kasama si Marco. Nasaan si Gobernador? Tanong ni Eliana mula sa kabilang linya. Siya ay nasa isang hiwalay na lokasyon, sa isang control room kung saan nakikita niya ang lahat ng live feed mula sa mga nakatagong kamera na inilagay ng team ni David kaninang umaga. Negative, ma'am. Malinis ang perimeter. Tanging mga tauhan niya lang ang nandito. Sagot ni David. Ganoon ang inaasahan ko.
Hindi niya dudumihan ang kanyang mga kamay. Sabi ni Eliana, David, mag-ingat ka. Ang prioridad ay makuha si Marco ng buhay. Siya ang testigo natin. Masusunod. Hinawakan ni David ng mahigpit ang kanyang baril. Sa tabi niya, ang kanyang maliit na team ng mga highly trained na security personnel ay tahimik na naghihintay ng hudyat. Sila ang pinakamagagaling, mga taong tapat sa pamilya Villafranca. Simulan na, utos ni Eliana. Sa isang iglap, ang 4 na bantay sa labas ay bumagsak nang walang ingay, tinamaan ng mga tranquilizer dart mula sa mga sniper na nakaposisyon sa mga crane sa di kalayuan. Perimeter clear! Go, go, go! Hudyat ni David. Mabilis silang gumalaw, parang mga anino sa dilim. Gamit ang isang special na kagamitan, sinira nila ang lock ng warehouse at pumasok. Ang loob ay malawak at madilim, puno ng mga naglalakihang container. Sa gitna ng espasyo, nakatali sa isang upuan si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at takot. Nakatayo sa paligid niya ang 6 na armadong lalaki. Nandito na sila! Sigaw ng isa sa mga ito nang mapansin sila at nagsimula ang putukan. Nagkahiwa-hiwalay ang team ni David, gumamit ng mga container bilang panangga. Ang ingay ng mga baril ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking bodega. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Montel. Mas magaling ang team ni David. Mas sanay. Habang nagaganap ang labanan, isang lalaki ang tumakbo papunta kay Marco. May hawak na patalim. Utos ng boss. Tapusin na to. Marco! Sigaw ni David. Nang walang pag-aalinlangan, lumabas si David mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo papunta kay Marco. Itinulak niya ang upuan kung saan nakatali si Marco, kasabay ng pagputok ng baril ng kalaban. Isang matinding kirot ang naramdaman ni David sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya, ngunit bago pa man siya bumagsak, nagawa niyang iputok ang kanyang sariling baril. Tinamaan ang lalaking may patalim. David! Narinig niya ang sigaw ni Eliana sa kanyang earpiece, puno ng pag-aalala. Okay lang ako, ma'am, sabi ni David. Pilit na tumatayo habang dumadaloy ang mainit na likido mula sa kanyang tagiliran. Ang huling tauhan ni Montel, nang makitang wala na siyang laban, ay sumubok na tumakas. Ngunit hinarang na siya ng iba pang miyembro ng team. Tapos na ang laban. Mabilis na pinuntahan ng team si Marco at kinalagan ito. Ngunit si Marco ay hindi sa kanila nakatingin. Nakatitig ito kay David na ngayon ay inaalalayan ng 2 tauhan. Di David! Nauutal na, sabi ni Marco. Sa parehong sandali, bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Isang nakakasilaw na ilaw ang pumasok, kasunod ng tunog ng mga sirena. Dumating na ang mga pulis, mga tiwaling pulis na nasa payroll ni Montel. Ngunit bago pa man sila makakilos, isa pang ilaw ang sumalubong sa kanila. Isang malaking LED screen na nakakabit sa isang van ang biglang umilaw. At doon, live, na ipinapalabas ang lahat ng nangyari sa loob ng warehouse. Ang pagtangkang pagpatay kay Marco, ang putukan, ang lahat. Mula sa likod ng van lumabas si Eliana. Nakasuot ng itim, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga matay nag-aapoy. Sa tabi niya, hawak ng kanyang mga tauhan, ang nanginginig na si Sasha Montel. Huli na kayo, mga Ginoo, sabi ni Eliana sa mga pulis. Ang buong Maynila at marahil ang buong Pilipinas ay nanonood. Ang mga pulis ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Sa gitna ng lahat ng ito, lumapit si Eliana kay David na nakaupo na sa sahig. Dinidiinan ang kanyang sugat. Lumuhod siya sa tabi nito. Hindi alintana ang dumi at dugo. David, lumaban ka, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ngumiti si David kahit na namumutla na ang kanyang mukha. Papangako ko kay Don Enrique, aalagaan kita. Nawalan ito ng malay. Medic! Sigaw ni Eliana. Ang luha ay nagsimula nang pumatak sa kanyang pisngi. Ang dugo mula sa sugat ni David ay kumalat.
Binabahiran ng pula ang kanyang puting damit na suot sa ilalim ng kanyang itim na coat. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Marco ang lahat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Eliana. Nakita niya ang pag-aalala nito para kay David. At sa sandaling iyon, mas masakit pa sa lahat ng bugbog na tinamo niya ang napagtanto niya. Ang pag-ibig na matagal na niyang hinahanap, ang klase ng pag-ibig na handang isakripisyo ang lahat, ay hindi pala para sa kanya. Ibinibigay ito ni Eliana. Oo, pero hindi sa kanya, kundi sa lalaking na ngayon ay duguan sa sahig dahil sa pagsagip sa buhay niya. Kinabukasan, ang buong bansa ay nagising sa isang balitang mas matindi pa sa anumang bagyo. Ang pangalan ni Gobernador Montiel ay nasa lahat ng telebisyon, radyo at pahayagan, ngunit hindi para sa isang papuri, kundi para sa isang akusasyon. Ang video na inilabas ni Eliana Villafranca ay kumalat na parang apoy. Ipinakita nito hindi lang ang tangkang pagpatay kay Marco Gonzales, kundi sa tulong ng testimonya ni Sasha, ang buong network ng money laundering at drug smuggling na pinapatakbo ng gobernador. Ngunit iyon ay panimula pa lamang. Sa ospital, lumipas ang magdamag na binantayan ni Eliana si David. Stable na ang kondisyon nito. Sabi ng mga doktor, isang milagro raw na hindi tumama ang bala sa anumang vital organ. Habang nakatingin sa natutulog na mukha ni David, naramdaman ni Eliana ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Takot. Ang takot na mawalan ng taong mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Nang imulat ni David ang kanyang mga mata, isang mahinang ngiti ang una nitong ibinigay sa kanya. Sabi ko sa'yo, okay lang ako. Pabulong nitong sabi. Hindi napigilan ni Eliana ang mga luha. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag mo nang uulitin yon, naiintindihan mo? Tumango si David. Basta't ligtas ka. Sa sandaling iyon, sa tahimik na silid ng ospital, naintindihan ni Eliana ang lahat. Ang pagmamahal na hinanap niya kay Marco, ang katapatan na inasam niya, ay nasa tabi niya lang pala sa buong panahon. Isang nurse ang pumasok. Ma'am Eliana, may naghihintay po sa inyo sa labas. Marco Gonzales daw po. Tumingin si Eliana kay David. Tumango ito na parang sinasabing, kailangan mo tong tapusin. Tumayo si Eliana at lumabas. Nakita niya si Marco na nakatayo sa dulo ng hallway. Ang mukha ay gusot. Ang mga mata ay namumugto. Mukha itong isang taong nawalan ng lahat. Eliana, Marco, putol niya. Tapos na ang lahat. Salamat sa pagligtas sa akin, sabi nito. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako para... Huminto ito. Tila hirap na hirap lunukin ang sariling pride. Para humingi ng tawad. Sa lahat. Naging bulag ako, Eliana. Naging tanga ako. Walang sinabi si Eliana. Hinayaan niya lang itong magsalita. Ngayon ko lang nakita, pagpapatuloy ni Marco, ang boses ay basag. Ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng minahal ko, hindi talaga siya nawala. Ako ang nawala. At ngayon, huli na ang lahat. Oo, Marco, mahinahon na sagot ni Eliana. Huli na ang lahat para sa atin. Tinalikuran na niya ito. Ngunit bago siya pumasok muli sa silid ni David, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Maging mabuting testigo ka. Yan na lang ang tanging paraan para matulungan mo ang sarili mo. Pumasok siya sa kwarto. Iniwan si Marco na umiiyak mag-isa sa hallway. Pagkalipas ng ilang oras, habang nagpapahinga si David, isinagawa ni Eliana ang kanyang huling hakbang. Nakatawag siya ng isang kagyat na press conference sa lobby ng Villafranca Holdings. Daan-daang reporter ang dumating. Sa harap ng mga kamera, sa harap ng buong bansa, inilahad niya ang lahat. Hindi lang ang mga krimen ni Gobernador Montiel na may kinalaman sa droga at money laundering. Ang taong ito, sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay matatag habang ipinapakita ang isang malaking larawan ni Montiel sa screen sa likod niya.
ay hindi lang isang korap na opisyal. Siya ay isang mamamatay tao. Inilahad niya ang ebidensya na nag-uugnay kay Montel sa aksidente ng eroplano 15 taon na ang nakalipas. Ang mga dokumento, ang mga bank transfer, ang testimonya ng mga dating empleyado na sa wakas ay nagkalakas loob na magsalita. Habang nagsasalita si Eliana, sa kabilang panig ng Maynila, sa kanyang marangyang opisina, si Gobernador Montel ay galit na nanonood sa telebisyon. Walang hiya. Sigaw niya inihahagis ang lahat ng bagay na mahawakan niya. Hindi ito maaari. Sinubukan niyang tumawag sa kanyang mga koneksyon, ngunit wala ni isa man ang sumasagot. Tinatawagan niya ang hepe ng pulisya, ang kalihim ng hustisya, ang kanyang mga kapwa politiko. Lahat sila, biglang hindi na siya kilala. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang grupo ng mga ahente ng NBI, armado at seryoso ang mga mukha. Gobernador Montel, arestado po kayo, sabi ng pinuno ng grupo. Napatingin ang gobernador sa kanila. Pagkatapos ay sa telebisyon kung saan nakatayo si Eliana, matatag at hindi natitinag. Sa likod ng mga mata ni Eliana, nakita niya ang anino ng isang taong matagal na niyang kinalaban. Nakita niya si Don Enrique Villafranca. Villafranca! Sigaw niya habang pinupusasan. Hindi ka pa nananalo. Pero ang kanyang sigaw ay nalunod sa tunog ng mga camera flash at sirena ng pulis. Sa telebisyon, tinapos ni Eliana ang kanyang pahayag. Tapos na ang paghahari ng dilim. Panahon na para sa hustisya. Isang linggo ang lumipas. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humuhupa. Napalitan ng formal na proseso ng batas, si Gobernador Montel at Sasha ay nakakulong na, naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang kanilang mga ari-arian ay sinamsam. Ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at katiwalian. Si Marco, bilang state witness, ay binigyan ng proteksyon at kalayaan. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang bigat. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Bumalik siya sa dati nilang bahay ni Lena. Ang bahay na dati kinaiinisan niya dahil sa pagiging simple. Ngayon ay parang isang malawak na disyerto ng kalungkutan. Bawat sulok ay may alaala ni Lena. Ang amoy ng paborito niyang adobo, ang maliit na hardin na inaalagaan nito, ang paborito nitong upuan sa harap ng telebisyon. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kapuno ng buhay at pagmamahal ang bahay na yon dati. At lahat ng yon ay winasak niya. Isang araw, isang sulat ang dumating para sa kanya, galing sa abogado ni Eliana. Isang paanyaya para sa kanilang huling pagkikita. Ang pagpirma ng kanilang annulment papers. Nagbihis si Marco, ang pinakamaayos niyang damit na natira. Nagpunta siya sa isang maliit at pribadong law office, ang lugar na napagkasunduan. Pagpasok niya, nandoon na si Eliana. Nakaupo, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi na siya ang CEO na nakita niya sa entablado. Hindi rin siya ang simpleng Lena na asawa niya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay isang kombinasyon ng dalawa. May dignidad at kapangyarihan, ngunit meron ding kapayapaan sa kanyang mga mata. Eliana, bati niya. Lumingon ito at ngumiti. Isang totoong nangiti, walang bahid ng galit o sakit. Maupo ka, Marco. Umupo siya sa tapat nito. Sa pagitan nila ay isang lamesa na may 2 kopya ng dokumento, ang katapusan ng kanilang 5 taon. Walang nagsalita ng ilang sandali. Kumusta ka? Basag ni Eliana sa katahimikan. Okay lang. Sinusubukang magsimula ulit. Sagot ni Marco. Ikaw? Kumusta si David? He's recovering well. Malakas siya, sabi ni Eliana. At sa pagbanggit pa lang sa pangalan ni David, isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang kislap na kailanman ay hindi nakita ni Marco na para sa kanya. Iyon na ang hudyat. Tumayo si Marco. Dahan-dahan, lumuhod siya sa harap ni Eliana. Nagulat si Eliana. Marco, anong ginagawa mo?
tumayo ka. Umiling si Marco. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi, dito lang ako. Hihingi ako ng tawad. Hanggang sa mapatawad mo ako. Patawarin mo ako, Eliana. Hindi para balikan mo ako. Alam kong imposible na yon. Patawarin mo ako para sa sarili ko. Para kahit paano, makatulog ako sa gabi. Tinitigan siya ni Eliana ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumayo at inilahad ang kamay para tulungan siyang tumayo. Nang makatayo siya, niyakap siya ni Eliana. Isang yakap na hindi romantiko, isang yakap ng pamamaalam. Matagal na kitang pinatawad, Marco. Bulong nito. Pinatawad na kita nung araw na pinili kong iligtas ka. Dahil doon ko naintindihan na ang pag-ibig ay hindi pag-aari. Ito ay pagpapalaya. Humiwalay ito sa yakap at kinuha ang isang pluma. Walang pag-aalinlangan, pinirmahan nito ang mga dokumento. Pagkatapos, iniabot nito ang pluma sa kanya. Nanginginig ang kamay na tinanggap ni Marco ang pluma. Tinitigan niya ang papel. Ang pangalan niya at ang pangalan ni Eliana magkasama sa huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim at pumirma. Tapos na. Sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan, Marco, sabi ni Eliana. Hindi sa pera o sa kapangyarihan, kundi sa pagiging tapat sa sarili mo. Tumango si Marco, hindi makapagsalita. Naglakad si Eliana papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon ito sa huling pagkakataon. Paalam, Ma'am Marco. Paalam, Lena, sagot niya. Nang magsara ang pinto, naiwan si Marco sa loob ng silid. Hawak ang kalayaang matagal na niyang inasam. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan nito. Ang kalayaan ay hindi ang kawalan ng pananagutan. Ito ay ang bigat ng pagtanggap sa lahat ng nagawa mo at ang pagharap sa kinabukasan kahit na mag-isa. Isang buwan nang lumipas, ang alikabok ng nakaraan ay tuluyan ng humupa. Ang pangalan ng Villafranca Holdings sa ilalim ng pamumuno ni Eliana ay mas lalo pang tumaas, naging simbolo ng integridad at katatagan. Natuto si Eliana na balansihin ang kanyang dalawang mundo, ang pagiging isang matalino at makapangyarihang CEO sa umaga, at ang pagiging isang simpleng babae na naghahanap ng kapayapaan sa gabi. Ngunit may isang bagay pa ring kulang. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nagmaneho si Eliana papunta sa lugar na laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang Manila Bay. Doon, sa may seawall, nakita niya siyang nag-iisa. Si David, magaling na ang kanyang sugat, ngunit nagpaalam ito isang linggo na ang nakalipas na aalis na muna. Magbabakasyon daw, magpapalayo. Alam ni Eliana ang tunay na dahilan. Binibigyan siya nito ng espasyo. Isang espasyong hindi niya hiningi at hindi niya gusto. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo sa tabi nito. Pareho silang nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw sa dagat. Ang ganda, bulong ni Eliana. Oo, sagot ni David nang hindi lumilingon. Palagi. Aalis ka na ba talaga? Tanong ni Eliana. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Hindi agad sumagot si David. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito, nakita ni Eliana ang isang pamilyar na lungkot. Ang lungkot ng isang taong sanay ng magmahal mula sa malayo. Siguro, kailangan ko lang munang huminga, sabi nito. At kailangan mo rin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang kailangan ko, nandito na. Putol ni Eliana. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. Natigilan si David. Sa wakas, hinarap siya nito ng buo. Eliana, sa buong buhay ko, David, nagtago ako. Pag-amin ni Eliana, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Nagtago ako sa likod ng pangalan ni Lena para hanapin ang isang pag-ibig na tatanggapin ako ng walang yaman. Nagtago ako sa likod ng kapangyarihan ni Eliana Villafranca
para protektahan ang sarili ko. Pero sa lahat ng pagtatagong yon, may isang tao lang ang nakakita sa akin. Sa totoong ako. Lumapit siya ng isang hakbang. Ikaw yon, David. Ikaw lang ang nakakita sa akin. Kahit noong ako mismo, hindi ko na makita ang sarili ko. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kamay na laging nariyan para saluhin siya. Kaya, parang awa mo na. Huwag kang umalis. Dahil pagod na akong magtago. Pagod na akong mag-isa. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Eliana. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng Dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang kamay at pinunasan ang luhang iyon gamit ang kanyang hinlalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at ng isang pagmamahal na sa wakas ay pinakawalan. Hindi mo kailangang itago kung gaano ka kagaling, Lena. Sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siyang muli sa pangalang iyon. Ngunit ngayon, ito'y may kasamang pagmamahal at pagtanggap. Dahil ang totoo, ikaw ang ilaw na matagal nang pinipigilan ng dilim. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan sa kanyang dibdib ay tila naglaho, pinalitan ng isang magaan at masayang pakiramdam. Kailangan ko ng bagong Chief Operating Officer sa kumpanya. Sabi niya, may halong pagbibiro sa boses. Talaga? Nakangiting tanong ni David. Mahirap yata ang interview niyan. Hindi na kailangan, sagot ni Eliana. Dahil ang hinahanap ko ay hindi lang isang business partner. Ang hinahanap ko ay isang lifetime partner. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng walang hanggang dagat, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay naghihilom. Ang lahat ng tanong ay nasagot. Hinawakan ni David ang kamay ni Eliana, hindi na bilang isang tapat na tagabantay, kundi bilang isang kapantay, isang kasama. Hinalikan niya ito ng marahan sa noo, isang halik na puno ng pangako, respeto, at isang pag-ibig na naghintay ng tama. Magkahawak kamay silang nanatili roon, pinanood ang huling sinag ng araw na magpaalam at sabay na hinintay ang paglabas ng mga bituin. Ang kabanata ni Lena Gonzalez, ang asawang binaliwala, ay tuluyan ng nagsara. Ngayon, sa tabi ni David, isang bagong kabanata ang magsisimula para kay Eliana Villafranca, isang babaeng minsan nang nagtago sa dilim, ngunit sa wakas ay natagpuan ang kanyang sariling liwanag.